context yung hihilahin ko yan na video. It's been circulating social media now, sir. Context po lang. Di ba tapos agad ang video nung nangyari yun? Kasi, alas 10 ng gabi 12 hours na ang stand-off namin dun 12 hours na ang stand-off. Simula alas 10 ng umaga na siya ay hindi na doon. Mr. President, let's board the plane. Let's go now to The Hague. 12 hours na negotiations So, hindi talaga siya sasakay sa aeroplano. Sabi nga niya, you have to kill me. I told him, Mr. President, that is not our intention. Our intention is for you to defend yourself in the International Criminal Court. You just have to face them. Because may mga kababayan tayo na pumunta na ron. Ang complainant naman, hindi naman banyaga Hindi naman foreigner ang complainant sa ICC. Ang complainant sa ICC ay mga Pilipino na pumunta sa ICC nung kapanahunan niya dahil ang mga Pilipinong ito ay nawala na ng pag-asa sa judicial system during that time. Kaya pumunta sa ICC ang mga yun. Hindi sila naniniwala na makakuha sila ng justisya rito sa panahon niya. Kasi nakita nga nila, former Justice Secretary and Senator, nakakulong nga Pinakulong niya nga So ano nga ba naman ang justisya na makuha ng mga maliliit na mga Pilipinong ito na namatayan ng mga kamag-anak? So pumunta sa ICC. Ang kalaban niya rito, hindi big shots Ang kalaban niya rito ay mga taong nirepresenta ng mga libreng abogado. Hindi ito yung mga abogadong binabayaran ng pagkalaki-laki acceptance fee ang mga nagdidepensa sa mga to. Mga volunteer lawyers ang kalaban ng mga to kasi ang mga to walang kakayahan na kumuha ng kanilang mga abogado. Ito yung mga mahihirap at kapuspalad nating mga kababayan ang pumunta dyan sa ICC para magreklamo. Jen, dun sa 12 hours na yun, sir, ano yung sabihin na natin na pinaka naging cause ng delay para umabot na 12 hours? Siyempre alam ko marami yan, like the daughter, lahat ng legal roadblocks ay iniharap nila sa amin. Kailangan namin ng aming wala kaming tiwala sa mga doktor na inyong dinadala rito. Gusto namin ang sarili namin doktor. Again, uulitin ko, sa daan-daan na mga Pilipino na nahuli sa buong bansa ng araw na yon, ilan ang pinagbigyan na private doctor ang mag-examine sa kanila? Siya lang. Kasi wala naman sa batas at wala sa regulations yun. Ikaw ay huli ko. Ikaw ay dadalhin ko sa isang doktor ng gobyerno para ma-certify ka na nang hinuli kita ay maayos ang kalagayan mo. Di ba? Ngayon sinasabi nila, hindi niya kayang bumiyahe. We have now the advantage of a 2020 hindsight. Yes. Nakaya niya naman di mali lahat ng abogado niyo ng araw na yun. Ano sinasabi na hindi kaya? Ayun buhay. Nandun sa ICC, buhay, nasa detention facility. Kaya niya. Mali ang sinabi ng kanyang mga kamag-anak na hindi niya kaya. Kasinungalingan. Okay. General, medyo icebreaker lang from dun sa main topic. So, first, it's Kibuloy, sa Davao, you've arrested. Then, second is the former president. Maybe one of the $1 million questions or $1 million peso question is, who's next? Hindi ko na-control yun, Sir John. Hindi ko na-control. At saka, yung mga tao namang makasunod siguro na ma-issue ng ICC warrant, alam naman nila yun Alam naman nila because kaya nga pina-atras or umalis ang Pilipinas under former President Rodrigo Duterte sa ICC kasi alam nila kung sino ang charge at kung ano ang mga charges. Kaya ang naging reaksyon nila at solusyon nila ay umalis tayo sa ICC. Yun ang kanila Well, they're in the perfect position to do that. They are in a legally perfect position to do that, okay? During that time. So, pero ibig sabihin, alam nila kung sino-sino ang lalabasan pa ng mga warrant. And maganda naman sa ngayon ay may mga pronouncements na. Some of these personalities, some of them are respected former bosses. We respect them still until now. At lahat naman sila ay iisang pahayag na they are willing to surrender to the ICC. And I hope that they make good of that promise. Para wala nang problema. Ito ang bottom line lang dito This is part of the judicial processes. Not only of the Philippines, but of the world, where the Philippines is part of the community of nations. Okay. Diba? So, it's just about time na bumalik na tayo sa tamang proseso na ang hustisya ay kinukuha natin sa korte.
sa mga korte. Wala ang hustisya sa kalsada. Hindi tama yung porque ikaw ay pinagsususpetsahang adik, ay patayin na lang kaagad ang solusyon. Hindi. Ikaw ay pinagsususpetsahang adik, hulihin ka, papakulong ka, lilitisin ka. At i-judge ka ng isang competent authority para i-serve mo ang sentence mo. Kung yan man ipagkakulong, yan may community service, at kung ano pa mang parusa yan. Okay. Sir, yung just to make it clear, yung sinasabi mong they and the former bosses, sila po ba yung mga former chief PNPs? Hindi ko kasi alam hindi ko nakita, sa totoo lang, honestly speaking, hindi ko pa nakita yung charges ang buong charges ng ICC at kung sino ang pleaded doon. May mga naririnig ako, may mga nababasa ako. Pero it's really not within my interests at it's really beyond my pay grade na pakialaman pa ang bagay na yun. Ang sa akin lang po, may warranty, implement natin. Okay, sir. So kung ikaw kung ikaw ulit, sir, ang mag-implement nun, how would you, like, though medyo moving in the future tense ito, hindi ka ba mahirapan that is your former boss? I'll make sure that the majesty of the law will prevail. I'll make sure that what the law says will happen and will be followed. Okay. Sir, under the Duterte admin, you were provincial elector, sir? Yes, Samar. Samar? Were there EJKs under your EJKs. Bawal ang EJK. Dapat makulong tayo pag may EJK tayo. Everything was done above board. May mga enkwentro ako ron. May naka-video pang ako enkwentro ron. May enkwentro ako naka-video. Hindi namin nila may nag-video sa taas. Pero talagang tunay na enkwentro. Kaya nga hiningi ko pa yung video. Sabi ko, i-upload nyo yan sa internet para malaman ng taong bayan. Baka sabihin nila, ito, sinisenaryo natin. Ano mga kalaban natin nagtatakbuhan. Yes, at ang mga pulis talagang tago kami ng tago. Dahil, naku po, pag ikaw ay tinamaan. I think, sir, nung under your leadership, mostly mga CPP ang ano mo doon. Hindi, kwan yun. Drug dealer yung kalaban namin doon. Actually, may isa doon namatay, may isa doon na nakatakas. Sir, how do you make sure nung pili ka na hindi makulayan as o ma-brand as EJK yung mga operation mo ng time mo? I just make sure that I do my job in accordance with the law. Hindi ako hindi ako nagte-take ng order at hindi ako nagbibigay ng order na ito patayin mo. Walang ganun. Ako, hindi po pwedeng ganun. Ito hulihin mo. Kaya hanggang ngayon, kilala niyo ako galing sa Samar, galing sa QCPD, galing sa Mabalacat, galing sa Batangas City. Iisa ang sinasabi ko sa mga tao ko, ang para sa akin, ang benchmark ng magaling na pulis, yung nanghuhuli ng kriminal. Ang pagpatay, hindi yan ang first na trabaho natin. Hulihin mo. Ikulong mo. Yan. Bakit? Kasi yan, pag kinulong mo, buhay yan, kukuha ng abogado yan. Pag hindi kaya kumuha ng abogado yan, may PAW na magbo-volunteer. Yan, diyan mo ipakita ang galing mo. Harapin mo yung abogado sa harap ng isang judge. Ipakita mo, ikaw ang tama. Siya ang mali. Siya ang dapat makulong. Diba? Kasi kung mali ka ngayon dyan sa paghuli sa tao na yan, sasabihin ng judge, not guilty, mali ka Mr. Police Officer. O di ang tao ngayon nakangiti sa'yo. O, kita mo sir, mali ka, sinabi sa'yo mali ka eh. Eh kung pinatay mo yun, mali ka pala. Gaya ng nangyari last month. Diba? Sa MPD, may isang bata galing Northern Samar, pumunta lang dito sa Manila para mag-review ng criminology. Habang naglalakad sa kanyang barangay, eh, inisnatchan siya. Hinabol niya ang snatcher. Pumunta dun sa bahay. Pumunta sa bahay niya ang snatcher. Nagsisisigaw ko yan ang snatcher. Oy, snatcher, may kriminal sa likod ko. Binugbog yan ang mga kapitbahay niya. Rule of the mob. Oh. Na magka-investigasyonan. Siya pala ang biktima. The rule of the mob will never, ever be good. Yan, Sir Jeff. The rule of the mob. Justisya sa kalsada. It will never work. Kasi pag yan ang ating ginawa, wala na pinagkaiba sa mga hayop. Sa mga hayop nga eh. Hindi pa ganyan eh. May mga hayop pa matatalino, hindi ganyan eh. Sir, last ko na ito probably, pero syempre, sir, bilang si IDG Chief, syempre alam na naman natin na nag-circulate na rin online, may open letter pa umaabot sa mga kapwa natin members, kapwa nyo members ng PNP supporting Duterte. Your reaction to that, sir? Hindi naman signed eh. Hindi signed. May sign.
as long as hindi signed, wala yan. Not counted yan. Kasi yan, talagang yan, kwento na lang yan. Another statement yan ng mga taong hindi kayang panindigan ang kanilang sinasabi pag nagkatanungan na. Gaya nung past administration na ngayon inaakusa sa kanila sa ICC. Bakit? Pulis ka? Government official ka? Tatanungin ka ng Kongreso sa open investigation, bigla kang magsabing, I reserve my right to remain silent and I refuse to answer for fear of self-incrimination. O di may tinatago ka. Government official ka, transparent ka. Kung ang tanong ay diretso sa trabaho mo, sagutin mo. Ba't ngayon hindi mo masabi, proud na proud ka pa na ginawa mo yung bagay na yun, pagkatapos ngayon hindi mo kayang panindigan? Kala ko ba siga ka? Kala ko ba barako ka? Kala ko ba matapang ka? Sir, you're referring Bakit? the former president, you're referring to. At saka yung mga enablers at saka mga aliporos niya na nagpakita dyan sa Kongreso. Lahat I refuse to answer, sir, and I invoke my right to remain silent. And I reserve my right against self-incrimination. Ano yun? Di-incriminate mo ang sarili mo. Bakit? Kasi nga ang ginawa mo mali. Diba? Sir, hindi ako bago sa mga case na yan. Tingnan nyo sa pleb ng Quezon City. May isa akong case dyan. Major pa ako. Mga 2006 to 2009 yun. Hindi ko naman sigurado. May kaso ako dyan sa pleb Quezon City. Umaatras ang complainant. Nag-withdraw ng complaint. I objected for the withdrawal of the complaint. Yes, on record. The dismissal of the case reads that despite the objection of the respondent, this case is dismissed. Kasi hindi ako takot sa investigation, hindi ako takot sa kaso. Hindi pa akong po-promote nun, ha? Dahil wala pa yung 9708. Pwede akong 6 years na akong major nun dahil tadad nga ako sa kaso ng mga yun, mga harassment cases. Hindi ako takot sa investigasyon na yun. Kaya nga sabi ko, trial, gusto ko makita yung mga tao na yan sa witness stand dahil gusto ko sila makross-examine. Nung dumating na sa punto na talagang sila na ang magpipresent ng kanilang ebidensya at uupo na sa witness stand yung complainants ko, umatras sila. And I objected to that. Sir, probably nakita ko rin sa profile mo, you're the most hated general. Sinasabi mo, paano mo nasabi yun? I just would like to think na may mga taong galit sa akin. Natural yun. Pero I would like to believe na mas marami pa rin ang Pilipino na sumusuporta sa ating ginagawa at ako'y nagpapasalamat sa kanila sa suportang ito. Yes, sir. Ako'y naniniwala. May mga nagko-comment, sir, even sa social media, Yes. they're commenting what you're doing. Kasi kung titingnan mo naman, ang mga karamihan sa mga galit na galit sa akin ay mga trolls. Walang kakayahan na magpakita ng kanilang mga mukha dahil wala naman talaga sila mga mukha. Dahil unang-una hindi naman sila mga tao. Bots naman sila Fake account sila. At hindi prinsipyo ang kanilang sinasabi. Ang mga sinasabi nila ay ginagawa nila dahil bayad sila. Di ba? Troll sa mga yan. Meron bang malakas ang loob na magpakilala at mag-spew ng vitriol against me? Oh. Everything is yun, nakatago. May mga ilan, of course, ng mga hardliner na ngayon nga i-challenge ko nga. At nasasagot naman natin ng maayos. Kasi pag maayos ang kanilang complaint, maayos ang kanilang sinasabi, maayos din natin sinasagot. Ngayon, pag minuran nila tayo, hindi ang sagot natin ay silence na lang. Pagbigyan natin, sige, nire-respeto ko ang iyong opinion at you're free to tell me that as long as it is not beyond the ambit of the law. At lalong-lalo na, walang damayan ng mga hindi kasali rito. And you're referring, sir, family? Yes. Your family. Yes. Sir, speaking of that, since nakukulak mo yan, sa mga ginagawa mo, sir, syempre, sanay ka na rin sa kaso and threats, but your family, dinadamay na. Damay na damay. Kaya nga ako ay ako humingi ng pasensya sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan. Pati mga hindi kasali, remotely associated with me, hinaharas Pero, sige lang, ganun talaga. Nakalaban natin mga taong lawless talaga. They are lawless. Ang alam nilang lengguwahe lang is lawlessness and violence. Alam mo, sir? Alam mo, Sir Jeff? Alam mo, Sir Alfred?
kung may mga tao, sa totoo lang, real talk, kung may mga tao na gustong-gusto ang sistema ni Duterte, na dapat gustong-gusto namin, na talagang ito, yung mga armado, especially mga pulis na gaya ko, dapat gustong-gusto ko yun. Bakit? Kasi kung galit ako sa iyo, napakaraming paraan para gantihan ka ng wala sa ambit ng batas. Di ba? Ngayon may inimbestigahan nga, away lang pala, pagkatapos lumalabas nga, hindi na masagot-sagot kung ba't namatay yung tao na yun. Di ba? Pero hindi Yun ba ang tama? Hindi yun ang tama. Hindi yun ang nasa batas. Because in the end, anything outside of our laws will be unsustainable. Only our laws are keeping us from being degraded to the level of the animals. Kasi it is only the majesty of the law that tempers the power of the state and the powers of the people governing us. Pag itinapon na natin ang batas, pag sinabi mo nang itulak nyo na sa hagdanan ang mga kuha na yan para hindi nila kayo i-audit, ibang usapan na yun. Diba? Ayaw mo na ng check and balance pag ganun. Wala na yun. It's not tenable. Hindi po pwede yun. Diba? Pag sinabi mo nang pwede kayong mga rape dyan, sagot ko na. Ay, teka muna, sandali. That is why na ako ay sinasabi ko sa aking mga colleagues sa PNP, yung mga movement dati na Save, Protect Grijaldo. Sagot ko noon, bakit kailangan depensahan ni Grijaldo ang sarili niya? And most importantly, bakit kailangan i-justify natin kung ano man ang ginawa natin noong Duterte administration? Di ba may nangako? Nangako siya, nasagot niya ang lahat. Bakit hindi natin singilin ngayon sa pangako? Sir, lahat kami sumunod sapagkat undoubtedly, ako walang question. He is a duly constituted authority during the time. He was voted in by an overwhelming number of Filipinos na tinalo lang nitong boto ni BBM. He is the highest voting, he was the president with the highest number of votes when he was elected. Except of course kay BBM na tinalo siya, na mas marami pa ang boto talaga ni BBM. So he is a duly constituted authority, no doubt at that time. Kaya ang mga orders niya sinunod. At lahat ng assurance niya, nagbank ang mga pulis na ito. Ngayong sila ay naipit na. Nasaan ang pangako? Ano yun, budol? Si Kian de los Santos, napatay ng pulis, convicted ng pulis, siya pang presidente. Nasaan ang pangako? Gagawin ba ng mga pulis yun kung walang utos? Come on. Mangyayari ba na may 32 na patay sa isang probinsya? Lahat ng laban? Isang gabi lang? Ano yun? Nagkaroon ng flash, may dumaan na kung ano sa langit, bigla na lang naging killer na lahat at lumaban sa pulis, 32 sila sabay-sabay. Naglulukuhan naman tayo kung sasabihin natin hindi nangyari yun at hindi totoo yun. Di ba? Time for us to bring back the real talk. Time for us na, ito ng oras para sabihin natin, sige, pakita mo katapangan mo, ipakita mo yung sinabi mong matapang ka at magaling ka. Ipakita mo yung sinasabi mong wala kang kinakatakutan. Pinangako mo yan panindigan mo. Hindi po pwede yung pangako ngayon, joke only bukas. Hindi pwede yun. That's why, dito sa ating ginawa sa aresto na ito, this is our commitment as a member country in a community of nations of the world. Hindi natin pwede sabihin na nag-commit tayo pagkatapos biglang atras ka. Sino ba magtitiwala sa atin? Hindi lang naman itong justice system pinag-uusapan Kasama dyan ang economy natin. Kasama dyan ang justice natin. Kasama dyan yung defense. May pangako ka, sundin mo. Otherwise, magiging pariya ka. Walang maniniwala sa'yo. Sir, I'm sorry if I have to ask this. Siyempre, after nung March 11, may mga, sabihin na natin sir, na may nagko-comment din, even sa ground, they're saying na you might be the next chief of the Philippine National Police. With all the, kumbaga kung titignan natin yung performance mo, Buloy, Davao, then nasundan yun ni former President. Kumbaga yung resume mo, that two operation is really enough na for you to be considered as the next chief Philippine National Police. That's not for me to take.
that's not a decision for me to take. Okay? It's not a decision for me to make. Okay? Hindi yan ang ultimate objective ko. Hindi ko naman tatago yan. Ngayon kung i-promote ako, sino ba ako para magsabi ng hindi? Orders is orders. Susunod lang ako sa order kung anong meron. Kung anong meron, susunod ako. Pero kung sinabing hindi ikaw chief PNP, okay pa rin yun dahil utos ng presidente or utos ng duly constituted authority yun eh. Who am I to say no? Who am I to argue with an order? I will follow the orders. I'm a professional police officer. If that order is for you to be the next, who are you to say no? Let's cross the bridge when we are there. Okay. Sir, 1 year, next, you're bound for mandatory retirement next year, right? 2027. 2027. 2027, okay. Sir, do you think na-accomplish mo na lahat? Or meron pa? Sir Jeff, ang buhay, ang pangarap at ang buhay natin ay natatapos pag tayo namatay na. Kaya habang buhay tayo, may mga gawain pa rin tayo. May mga darating pang mga kung ano man dyan, pagsubok and everything. But I really, at this point in time, I just want to enjoy my family. No regrets so far? No regrets. Sir, ano lang din, yun lang, baka may mga nanis kaming mga other details kasi nga, dun sa mga account lang talaga nila lumalabas yung kung portraying you to be the villain. Lahat talaga halos dun sir. Siyempre, ito, kikindam nyo ang dad ko, mga ganun. We're basing on the post ng anak ng former president, sir. On your account, sir, what really happened? I mean, siyempre, may talagang, I think this is the maximum of the maximum tolerance na ipinakita nyo, sir, and you set an example for it. And may mga ibang higher ranking din kayo na nandun, sir, na really, talagang maximum tolerance, you mentioned nga, sir, 12 hours. That's really, that's a long standoff. Diba? I did my job within the bounds of the law. Binigay ko sa kanila ang lahat ng leeway. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him ride the plane. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned make him ride the plane. So yun ang objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan ng pasakay siya sa plane. Tama Alam mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inutos sa piloto, malalaman ko ba yun? Di ba? Beyond my pay grade. Basta ang bottom line, arrestuhin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na tapos na ako dun eh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako ang nag-bread ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. Who issued the warrant? Kasi yung sinasabi ng warrant, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahig ka ang ano niya? Hig ang ICC ang warrant eh. Alam ka naman, dali mo siya sa... Pero diba? Pero it's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say nung dun sa video, hindi lang talaga ikaw say pwedeng manggaling kumbaga. Tama sir? Kasi tinatanong ka nila. Pero sinabi ko sa kanya nung eventually, di ba? Nung final namin, hindi nila inilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Oh. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw nila sabihin yun. Hindi nila ilalabas ng basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sasabihin. Sinabi ko yun. If you remember the timeline between those 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na. Talagang sabi ko, pupersahin na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo rito. Unang-una, ang sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sir, mga abogado kayo, hindi ako judge dito. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, madepensahan nyo, madesisyonan ng huwes. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Wala ang judge dito. That's just pure pamimilosopo na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di pagdating ng panahon naman na
may ibang Pilipino naman ang mahuli. Kahit na ako, di pwede ko rin i-invoke yun. Pakita mo ganito, pakita mo ganon. Wala namang judge habang hinihingi ko sa iyo yun. Correct. So yung pupersahin na kita pag hindi ka sumunod sa are you really ready to bodily carry? Sinimulan ko na Pinusasan ko na si E.S. Mijaldea Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si E.S. Mijaldea, pinusasan ko You place him under Oh yes. handcuff talaga. So alam nila na ganun nangyayari sa susunod. Seryoso na ako. Pinakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, iisa ang mangyayari rito. Sasakay ko ang presidente sa eroplano kahit sino pa ang humarang. Ilang minuto na naka-handcuff si Mijaldea? Madali lang naman yun. Nakita ko naman kasi Conche, medyo physically restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi niya kayang ilagay ang kamay niya sa likod, kaya hinandcuff ko siya sa harap. Sir, addressing din the elephant in the room, no, dun sa probably, syempre, after this one. Are you taking parang, sabihin na siyempre, presidente natin si BBM, but may direct orders from you. I haven't talked to the president. Wala Wala akong linya sa presidente natin. I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya para doon. And I don't think that the president will, it's proper for the president to talk to me dahil, unless na gusto niya. Pero ako, behind my wala sa protocol yun. Hindi ko... Maraming dadaanan, sir. hindi lang sa ganun. Hindi ako ganun ka-feelingero. But, sir, ikaw ang ground commander, diba? Dun Yes. sa Villamor. Ang nag-designate sa'yo, si Chief. Yes. So, si Chief, lahat ng nangyayari, alam niya. Of course. I have to report to my commander. Kasi ang maganda yung ang sinasabi ng mga tao, yung cool ka lang nung di ba nagsabi si Presidente na hindi mo ko madadala. Anong exact word niya? Over my dead body ba sinabi niya? You have to kill me first, sabi You niya. have to kill me first, yeah. Yun ang exact word. Sagot ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. It's not our intention. Wala tayong ganun. Klase namang mindset niya na patay na lang kaagad ang solusyon. Hindi kung ganun ang mindset nila, together with his enablers, pasensya na kayo, hindi ako kasali ron. Maraming solusyon, aside from patayan. Okay? Sir, ano mo kay Sena, natulad doon sa anak yung Katie na nakapagbitaw ng mga masasama. Mura ka, sir. Mura ka, talagang nakagano pa. Ayos lang yun. Part of the job? O? I've seen worse. I've seen worse. Sa kapal ng, kaya ko pa palang balat ko sanay na to sa mura And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course, it's natural. Pagbigyan na natin. Bata pa yung bata na yun. Marami pa siyang maiintindihan sa mundo pagdating ng panahon. So, nothing personal. Nothing personal. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Mijaldea. Ano mangyayari sa'yo? Arestado siya for... Going to pursue the case again? Arestado siya for 1829 for obstruction of justice, no? Pero well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yun. Sige, paano lang tayo? Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung ano ang nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Di sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat actually, we offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano. Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former E.S. Mijaldea ang upuan.
Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ng kung sino ang choice niya. Hindi. Ang choice niya, ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi it would have been we would have been more comfortable kung sumama si Mrs. niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang nakakaalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, ang isang nurse, yung nurse niya mismo, personal nurse niya. At isang si Romy, yung kanyang pinaka-close in bodyguard. Yung si Romy, yung nakaitim na matangkad, na yung talagang humawak sa kanya. Kasi ayaw nga namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang request namin. Sundalo yun. So, he's a uniform personnel na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Huwag siya bumagsak and everything. So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si E.S. Mijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, nung habang we're following the story, inisip namin na lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... 2-3 beses na nag-change ang manifest. Bakit, sir? Bakit na... Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo, napakagulo nung gabi na yun, nung hindi lang napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun-ganun Okay. Sir, ito... Hindi yan parang taxi na pag sumakay, hindi yan grab na pag pindot-pindot mo lang, maya pagdating ng grab, sakay ka na. Sir, hindi So sir, itong nangyari kay former president is like magiging blueprint na to dun sa mga malalabasan pa ng warrant So, anong learning sir? And syempre, hindi naman kahit hindi ikaw sir yung ma-task to do it, para maging maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging mga 11 hours sir. So, anong mga parang keynotes mo sir or key points na pwede mong sabihin para to avoid such? Kasi this is the first time. We just stick with the law. Alam nila, mga abogado mga to, ang gagaling ng mga abogadong to, nag-lecturer ang mga to Isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapan kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko nga sa mga abogado doon, Chair, tagal-tagal ko ng pulis na nile-lecturean nyo. Ang tagal-tagal na rin akong nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nagle-lecture kayo. At ang dami nababasa ko yan, sir, sa mga posters na ginagawa natin. Sa rights of the accused na mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama pag walang papel na. And we oblige them, As in, lumabas pa yung isang USEC, Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpa-print dun sa airport, nakiusap para, ito. Sir, ground commander ka, you were the one who gave the order na huwag papasukin si Vice President. Why? Yes. Gabi na binigay na request na yun. No? At saka, for what? He is already in detention. He has lawyers within him. He has lawyers with him at that time. So what? Ba't kailangan pang dagdagan pa ang gulo? Ito nga ang tanong Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yun, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling except for a few na hindi pwede talaga? Diba?
We bent over backwards. Hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat ng accommodations ibinigay sa kanya. Sir, even the pagpunta dun sa Villamor, binandin niyo, was that the original plan? Na dun siya dalhin? We planned it, yes. We planned it. Kasi yun ang nakita namin na Nearest, hindi lang nearest. That is the most comfortable place in the airport. Because it is a place for the president while waiting for his flights. Nandun ang presidente, naghihintay. Ang upuan nga niya, upuan ng presidente, upuan ni BBM yun eh. Sige nga. Anong accommodation pa? May mas maganda pa bang upuan sa kaysa sa upuan ng presidente? Sir, to wrap it up, Aber. to wrap it up sa part ko, sir. Sir, probably the last few message na nakalimutan ko itanong or I-address ko lang yun sa mga kasamahan kong mga pulis na may mga isa yan sa mga medyo contentious issue ngayon. May nag-resign na mabigat ang badge daw sa kanila. Ito sasabihin ko, pulis din ako. And very few people can say na they have more experience than me. Eh bakit? 54 na ako eh. Nagsimula akong pulis 20. So I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako, mas maiksi ang kanilang pagpupulis. Okay? Sa ngayon, ako naiintindihan ko mga yan, bata pa mga yan. Marami pa silang dapat matutunan. No? At yung sinasabi na mabigat dalhin ang badge dahil sumunod sa kung kani-kanino lang. No. We followed the law. We followed the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes. I respect your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung Code of Professionalism. Di ba? Men who take up the profession of arms give up on their own free will and volition their right, napakaraming rights ang give up namin para sa trabahong ito. What are those rights that we gave up when we took the oath as uniformed personnel? To say as we like, to dress as we like, to think. It takes but one order for us to do something and uproot us and bring us to another place. Yan ang trabaho ng uniformed personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtetemper na yon ng civil authorities over the uniformed services, anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military and the uniformed personnel. And rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi in governance. Di ba? Kaya wala eh. Hindi pwede talaga na military junta or uniformed services junta. Hindi pwede. Na yung uniformed personnel na may baril, yun ang magdidictate ko ano ang mangyayari. Hindi pwede yun. Because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines right now, with more than 31 million appointing authorities. Ako, ang appointing authority ko, iisa ang pirma. Yung presidente na yun. Pero siya, ang pumirma ng kanyang appointment papers, mahigit 31 million. Yun ang dapat masunod. Yun ang dapat pakinggan. Dahil ang 31 million na yun, ang nagbigay sa kanya ng mandato. Kami ay ahente lamang ng authority na yun. Kaya nga hindi ko kini-question ang authority ni Duterte na magbigay ng kung ano-anong mga order nung siya ang presidente. Sinunod din siya. Kaya nga nagkaganon eh. O yun, nireklamo nga lang siya ng ilan sa mga naging biktima ng mga order na yun. Ngayon, harapin niya, sagutin niya. Yun ang beauty of the law. So kung ako tamaan din, pagdating ng panahon, sagutin natin. But I would like to tell you very verily, never in any point of my career, I feel more comfortable in following orders than this administration.
Because in this administration, everything and all the orders that I receive, I believe to be legal. Which I cannot say in the previous administration. Pasensya na sila. Kaya ako tahimik lang dun sa Samar. Tahimik lang ang buhay ko dun sa Samar. Kriminal lang ang kalaban doon. Hindi tayo naghanap ng mapatay. May criminal pa rin ang drugista. Pero hindi tayo naghanap ng mapatay lang just to maintain the position and to retain na kailangan marami kang score. Wala tayong ganun. So you confirm, sir, may score? Bakit? Sinasabi ko na, tell me in the eye. Tell me. Look at me in the eye and tell me na walang ganyan. And ipapakita ko sa iyo ang monitoring chart. Monitoring chart. Bakit? Publikuhan nyo na. Public report nyo na. Tingnan nyo sa mga reports mismo. PNP reported the arrest of this ganito and the confiscation of this amount of drugs. Of this number of operations, blank number of people died for fighting it out with the arresting officers. Nasa report yun na. So tell me while looking at me in the eye na walang ang scorean. Sinasabi ko sa mga tao yun. Kaya sa mga kababayan natin sa mga kasamahan ko sa PNP, look into your inner self. Matatalino ang mga pulis. Ako'y naniniwala. Walang pulis na bobo. Walang pulis na bobo. Bakit? Lahat ng yan ay pumasa sa board eh. Gumraduate ng college at pumasa sa board yan. Yes. Every single one of them. Because that is a formal requirement in the entry to the PNP. You have that eligibility and you have that baccalaureate degree. Kaya, look into your inner self. Pakinggan mo ang sarili mo. Talaga nga bang naniniwala ka sa pulisiyang ngayon ay tinitingnan sa microscope ng paglilitis ng ICC? Ngayon kung naniniwala ka, walang problema. But just keep it to yourself because you are not the authority, you are not in the position to discuss that and the authority to say that. Okay? So, makinig tayo. Ito na yung panahon. Ginawa lang natin ang trabaho natin na dalhin ang akusado doon sa korte. Which is yun naman talaga ang mandato ng pulis. And now that he is already there, manood tayo kung paano niya depensa ng kanyang sarili doon sa mga akusasyon ng kanyang mga accusers being presented now to the neutral party, which is the ICC. And ito pa nga ang point dyan eh. Bakit ba ayaw nila sa ICC? Gusto nyo ng neutral na judge? Gusto nyo ng neutral na body? What can be more neutral than this ICC? Unang-una, mga yan, foreigners sa mga yan. Anong pakialam niyan sa pulis? Anong pakialam niyan sa politika? Anong pakialam niyan sa Pilipinas? Walang pakialam yan. Ang mga yan, titingnan lang ang kaso na ipinipresenta sa kanila, the facts of the case. Ididetermina lang nila yon kung ano ang culpabilities and liabilities doon. They don't care. Hindi yan, wala sa kanila qualified na tumakbo sa politika sa Pilipinas. Diba? So, how can you get more neutral than that? Diba? At hindi naman isang lahi yun eh. Iba-iba mga lahi yun. Grabe yun. Hindi yun sinasabing isang bansa ang magdidikta doon. At ito ang linawin natin. Ang nag-aakusa kay former President Duterte sa ICC ay hindi foreigner ha. Ito yung mga Pilipino that felt so aggrieved, desperate and hopeless nung panahon niya na hindi makakakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya pumunta sa ICC nung panahon niya. Diba? Nakita nga nila former sitting senator and former justice secretary nga nakulong. Anong napatunayan? Nung matapos na nawala siya. Di ba dismiss lahat? Di ba? So, nagreklamo ang mga yun. Pumunta sa ICC. Ito na. At saka ito yung mga tao na halos walang kakayahan na depensahan ang sarili nila na kumuha ng para kumuha ng mas mga bayad na abogado ng mga dikampanilang abogado. Ito yung mga tinutulungan ng mga abogadong free,
at nagmamagandang loob lang. Hindi ko sinasabing mahina, ha? Ito yung mga volunteer na abogado lang na hindi tumatanggap ng pera. Pero hindi ko sinasabing mahina. Ito yung mga volunteer na talagang alab ng damdamin lang at paniniwala, pananampalataya sa hustisya ang dala-dala para tulungan itong mga tao na itong nagreklamo. Oh. Hindi itong mga dikampanilya na kinuha nila na may malaking acceptance fee kasi wala naman silang pera eh. May Oh. hearing fee. Samantalang siya ngayon, sino ang kanyang mga abogadong dadalhin dyan? Oh. He has all the resources para tapatan din ng mga abogadong ito ng mga dikampanilya niyang abogado. Oh. Ano ang problema? Ngayon, kung hindi naman kumbinsi yung ICC na inosente siya, adi malas niya. Because somebody has to render judgment. Kaya galingan nila. Yun lang yun. And this cannot be said to the families of the families of these complainants. Wala nang chance ang mga yun na sabihin na't guilty kami. Bakit? Eh, patay na sila. Di ba? Yun lang ang ating may isa dyan na nag-consensus na hindi ako ako ay may nagsabi dyan na ako yung nagpulis para hindi para basahin natin yung may sinasabi ang isa rito na ako yung nagpulis hindi para sumunod lang utusan lang kung sino-sino kundi ako yung nagpulis para Ano ba yung tulungan ang mga naapi. Yung ba yung fire? Hindi ko alam sandali ah. May Ito. fire eh. Na yung naapi ang sinasabi niya. Ito simpleng tanong. Kung sino man yung sumulat na yon. Kapatid. Hindi ba naapi yung mga complainants? Hindi ba sila dapat ang tulungan natin? Hindi ba sila ang wala tayong kinikilingan ano? Pero ito yung mga taong nangangailangan ng tulong ng pulis. Anong tulong ang hinihingi nila? Dalhin niyo ang akusado dito sa korte. Yun naman ang utos ng korte. Dalhin niyo ang akusado dito sa korte kasi yan ang inuutos ng korte dahil kami ay nagreklamo rito. Oh, binigyan sila ng pagkakataon. Bago ilabas ang warrant na yan, binigyan sila ng pagkakataon sumagot. Hindi sila sumagot. Sa batas, that is waiver of your rights to be heard. Oh, abogado sila eh. Hindi ako abogado ha, nag-abogaduhan lang ako rito. Pero siyempre naintindihan natin ang batas. Kaya ako'y naniniwala na ang ating ginagawa ngayon ay puro legal.